bumabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayon din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day, everyone! It's already time for #Upgrade Learning in Technical Drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyo pong kutkuterong tutor, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa ating Quarter 3, Week 1 ng ating online tutorial para sa TLE9 Technical Drafting. What's up mga ka-drafting? Sana po ay maayos po kayo at katulad po ng lagi kong sinasabi, Friday po ngayon, sana po ay maayos po ang naging takbo ng Friday natin at syempre kung meron tayong pupuntahan ay medyo mag-ingat po pa rin po tayo ha at meron pa rin po tayong kalaban sa labas. Live na live po tayo ngayong Quarter 3, Week 1 sa ating bagong bahay sa DepEd Itulay Facebook page at DepEd Itulay YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Salamat po sa patuloy pong pagtutok sa atin. At syempre, batiin natin yung mga nanonood sa atin. No? Good morning po kay Ma'am Rochelle Cernadilla Santiago. Maraming salamat po sa pagtutok po sa atin po at syempre sa ating 3,000 viewers. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo at sana po ay samahan niyo po ako hanggang mamaya 11:10 ng umaga. At syempre po, mag-ingat pa rin po tayo,
Ngayon pong quarter 3 week 1, ang pag-uusapan po natin ngayong Biyernes ay tungkol sa orthographic drawing. Medyo marami na yung ano natin, no, narating natin, pag-uusapan natin ng orthographic drawing bilang preparasyon sa mga susunod nating mga lessons pa rin. At syempre po, kasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday, 10:30 ng umaga hanggang 11:10 pa rin ng umaga. At sir, maraming salamat po sa pagtutok at sa pagga-guide po, patuloy na pagga-guide po sa amin at sa akin po bilang inyong kasamahan sa ating itulay session ng technical drafting. At syempre, ito po yung mga objectives natin para ngayong Friday. At the end of the lesson or the tutorial session, you're expected to describe orthographic views, and pangalawa, convert a 3D object into an orthographic views. Pangatlo, develop accuracy on the use of drawing instruments. And syempre, number 4, realize the importance of orthographic views in technical drawing. Hindi lang naman sa technical drawing. Kahit sa aspeto ng ginagawa nating presentation, syempre, importante pa rin, kahit paano, no, importante yung paggamit ng orthographic views. Syempre, bilang pasimula, ito yung ating, makita nyo sa inyong screen ng isang picture. Ito ay isang picture sa inyong sa kanang bahagi ng inyong screen. Meron tayong perspective view or yung tinatawag nating 3D object, at yung kaliwang bahagi naman ng inyong screen ay yung ating tinatawag na orthographic projection. Ano ba yung orthographic projection? It means representing a 3-dimensional or 3D object into 2 dimensions or yung tinatawag nating 2D. Ano bang ibig sabihin ng 2D? 2D means dimension and 3D means dimension. So ano ba yung mga dimensions natin? We have, kapag 2D, 2 dimension, we have the height, tsaka yung width. Kapag 3D naman, yung tatlo, height, width, at so yung ating depth. Okay? So, ano ba yung orthographic projection? It is divided into multi-view orthographic projections and axonometric projections. Yes, with multi-view orthographic projections, up to 6 pictures or views of an object are produced within the projection plane parallel to the one of the coordinate axis of the object. Ano ba yung coordinate axis? Sa math, kinagamit natin yun, no? Yung X and Y axis. Yung X, yun yung horizontal line, at yung atin namang Y, yung vertical natin. Okay? So yung X, horizontal, mukhang huhugot ako sa X Ano po? Yung horizontal, yung pahigang linya. Pag sinabing X, wala na, no? Parang dead na. Kapag Y, syempre vertical. Y, and you are still asking or hoping for something, X and Y axis. So yun po yung ating coordinate axis. Anyway, ibang usapan yun. Pag-usapan natin yun sa mga susunod na araw. Okay? In other words, it describes a type of drawing represented only by lines. By lines lang. So napag-aralan natin sa mga nakaraang year level natin, yung tinatawag nating alphabet of lines, no? At diniscuss natin yan during our quarter 1 itulay sessions. Diniscuss natin yan. So kung medyo nalimutan na, balik tayo sa ating mga sessions noong quarter 1. Okay? Ang orthographic projection or the word orthographic came from 2 Greek words, orthos, meaning to write, and graphos, or meaning to draw. Okay. Kapag orthographic drawing, we have 6 principal views. Meron tayong 6 na views na sinasabi. Parang sa dice, kung ang dice ay merong 6 numbers or 6 sides, ang orthographic view, meron ding 6 principal views. Kung, syempre, titingnan natin straight on the directions indicated. Ano ba yung mga indicated directions na yon? Pinag-aralan din natin yung 4 primary directions, yung north, east, southwest, yung left, right, top, and bottom. So dito, magagamit natin yon. Kapag orthographic drawing, malimit, kinukuha yung front view niya dito sa ating lower left. Okay? Yung inclination natin na lower left. Ano ba yung 6 principal views? Makikita yan sa glass box method. So the image of the object is projected dun sa 6 sides ng ating box, katulad ng nakikita natin sa screen. Meron tayo diyang example object. Merong yung example object na yan, makikita natin yung 6 principal views na projected
dun sa 6 na sides ng box. Siyempre, kapag in-unfold natin yung box, katulad na nakikita nyo sa screen, mga ka-drafting, ay mapapansin nyo na meron tayo nakukuha yung 6 na views na yon, yung flat, yung two-dimensional views na nakukuha natin, nakikita natin. Katulad ng nasa screen. Siyempre, ano ba yung 6 na principal views na yan? Sa screen nyo, ile-label natin bilang exercise 1, ile-label natin yung 5 remaining views with the appropriate view name. Yung number 1 ay given na. Yung una natin ay front view. Yan yung front view natin. Given na po. So, pangalanan natin yung iba pa. Tulungan nyo po ako ha kung medyo alam nyo, pwede nyo akong tulungan. Okay, ano yung susunod natin? Sa inyong screen, makikita natin yung kulay pula na box. I-identify natin yung pangalan ng view na yon. Okay, kung inyong sagot, good morning po, Ma'am Dylan Bryce, Tutor Julie, good morning. Nandito rin po ako sa school, like you. So ano ba yung pangalan ng view na yan? Kung yung answer nyo ay rear view, tama po yun. Kasi yung opposite ng front ay yung rear or yung back. Ano po? Pero we usually use the word rear, technical term, sa ating drawing instead of back. Yung susunod naman natin is, side yan. So that's right side. Okay, the right side view. Okay, yan yung ating right side view na makikita nyo sa inyong screen. Good morning po kay Ma'am Jocelyn Abaya Valladolid. Good morning po, ma'am. At kay Tope Pabilonia. Sir, good morning po. Maraming salamat po sa pagtutok. Yes, next po natin. Ano ba ang tawag dyan sa 1, 2, 3, pang-apat na side kapag yung ating glass box method ay in-unfold natin na katulad na nakikita natin sa screen. That is the left side. Sabi yung opposite ng right side view natin is the left side. And then we have nasa taas, no? Siyempre, kung ang sagot nyo ay top view, tama yan. Very good yan. Top view ang tawag dyan. At siyempre, yung last natin, yung opposite ng top ay yung bottom view. Okay? So more or less, meron tayong 6 principal views na nakikita natin sa screen, guys. Nakikita nyo sa screen kapag in-unfold yung ating glass box method na pinakita na kanina. Ano ba yon? We have the front view, meron tayong right side view, or nakalagay dyan ay right side. Then we have the left side view, meron tayong rear view, and top and bottom view. Ngayon, ang question natin, what are the differences between the right side and the left side view? Ano yung pagkakapareho nila? Meron ba? Or malaki ba yung pagkakaiba? Or hindi naman masyado? Pansinin natin yung nasa screen natin. Okay? Ano ba yung pagkakaiba? Ulitin natin ha. What are the differences between the right side and the left side views? Kung mapapansin natin, mga ka-drafting, mapapansin nyo that they are mirror. Yung tinuturo ng arrows natin. They are mirror images with one different line type. Ano ba yung line type natin? Yung right side, mapapansin natin na gumamit ng hidden line. At yung left side, gumamit ng object line. Ano bang difference niya? Kapag hidden line, yung dash line. Kapag object line, yung solid line. Okay? Ibig sabihin ng hidden tsaka ng solid. Kapag hidden, obviously, dun sa position mo, merong part ng object na may open space, kaya nire-represent ng hidden. At syempre, kapag solid, nire-represent siya ng straight line or solid line. Ibig sabihin, visible sa'yo or sa tumitingin, yung sa part na yon yung surface ng object. Okay? And then, next question. What are the differences between the top, bottom, and front and rear views? Unahin natin top and bottom views. Okay? Ano ba yung pagkakaiba? They are also mirror images with different line types, katulad ng right and left side. Okay? Meron daw difference yung line type na ginamit. Katulad na nakita natin, kapag bottom or top view, gumamit ng solid line, at kapag bottom, gumagamit siya ng hidden line or yung dash line na tinatawag. Ulitin natin ha, kapag dash line or hidden line, hidden, nakatago, hindi visible sa posisyon ng tumitingin ng object, yung part na yun ng object. Ibig sabihin, may open space dun sa likod na hindi visible sa kung saan ka nakatingin na parte.
And then, next question natin, what are the differences between the front and rear views? Katulad din ng nakita natin kanina. They are also mirror images with different line types, katulad din nakikita natin sa screen. Okay? Kapag may question ha, mga ka-drafting, just type in sa ating comment section at para masagot natin. Okay. Ngayon, dahil pareho, halos pareho, no, mga ka-drafting, yung ating front, tsaka yung rear view, tsaka yung left side, tsaka right side, tsaka yung top and bottom. So, naging tatlo na lang since kakaunti naman yung difference niya. Ang natira na lang, we have the front view, yung ating right side, tsaka yung top view. Yun na lang yung natira. So, good morning sa ating bagong dating na taga-panood, taga-subaybay, Sir James Ugat Evite. Good morning po, sir. Saan po bang school si Sir Evite? Parang galing po siya ng Tugigaraw ba, sir? Tugigaraw. Joke lang po. Okay. So, dahil tatlo na lang yung natira, out of the 6 principal views, the main views used in our orthographic projections are yung front view, or pwede nating i-abbreviate ng FB. We have top view or TV. We have right side view or yung ating RSV. So, tatlo na lang yung natira katulad na nakita natin sa screen kanina. So, yung front view natin shows the most characteristic shape of an object. Ibig sabihin, yung pinaka-itsura or yung detailed na characteristic ng object natin, usually, nakalagay siya sa front view. Okay? Next, yung object natin has or have 3 dimensions. Yung height, yung width, tsaka yung depth. Ito yung tinatawag nating 3D or 3 dimensions. Yung height, yung width, tsaka yung depth. Siyempre, yung height is the distance from top to bottom at yung ating width is the distance from side to side, katulad na nakikita niyo sa screen. Huwag niyo pong kalimutang tingnan yung screen habang pinapakinggan niyo ako at binabanggit natin yung 3 dimensions. At yung pangatlo naman, we have the depth or yung the distance from front to back. Yun po yung ating depth. So ulitin natin, the 3 dimensions are the height, the width, and the depth. Next, saan ba ilalagay yung 3 dimensions na yon, yung height, width, and depth, dun sa ating orthographic drawing na 3 main views? Yung 3 main views natin, ulitin natin, we have the front view, meron tayong top view, at meron tayong right side view or yung RSV. Saan makikita yung dimensions natin? Tingnan natin yung screen. Kapag front view, makikita natin yung width tsaka yung height. Kung mas visible sa inyo, mapapansin natin na yung front view ay may height at saka yung width. Yun yung dimensions. Sa top view naman, makikita natin yung width saka yung depth dimensions. At sa right side view, mapapansin natin na naandyan ang height saka depth dimensions. Okay? Yan po yung ating 3 principal views kung saan siya nakalocate dun sa ating orthographic drawing or orthographic projections. Ngayon, para mas malinaw, alam kong medyo mahaba itong usapin, pero pinaikli natin at mas precise para mas madali nyong maintindihan. Since ang technical drawing or drafting grade 9 ay more on manual illustration or manual drawing. Okay, meron ako ipapakitang video sa inyo. Yes. Pwede nyo po akong like and subscribe sa aking YouTube channel, the Sanwong Channel. Mapapansin nyo sa video na pinakita ko po sa inyo kung paano ba gumawa ng orthographic projection manually. Okay? Manually po yan. Meron akong gumamit ako ng T-square. Meron akong 30 by 60 degrees triangle. At syempre, meron akong tinatawag nating mechanical pen. Ang unang dapat nating gawin, the first step is to analyze the given pictorial drawing. Ayan. Mapapansin nyo, in-identify ko yung dimensions, yung detailed dimensions, at yung height, yung dimensions natin, yung height, width, and depth, in-identify ko rin kung nasaan siya. Okay? At habang pinapanood nyo yan, good morning po kay John Paulo. Hi, hello po, sir. At step number 2 natin is to draw the reference line. Ano ba yung reference na tinatawag natin? We have the X and the Y axis. Yung X natin, yung horizontal, at yung Y ay yung vertical. Ayan. So, makikita rin natin yung 4 primary directions, no? Yung north,
yung east, yung south, tsaka west. Diniscuss na rin natin yan noong mga nakaraang sessions natin. So, pansinin natin, no, may dugsong-dugsong yung nile-lesson natin sa technical drafting na kailangan dapat, syempre, mas ma-master natin. Ayan. So gumawa ako ng, after drawing the reference line, gumawa ako ng from the origin, yung intersection ng x and y, gumawa ako ng space which is 0.5 centimeter na space. Okay, yun yung space natin. 0.5 na space. Ayan. Pansinin natin sa video at sa inyong screen. Number 2 natin Step number 1, analyze the given pictorial drawing. And step number 2 is to draw the reference line. Okay. Ayan. Siyempre kailangan mas marunong tayong ma-manipulate yung mga objects, yung mga instruments natin. Mapapansin niyo na yung T-square ko ay up down out, up down lang, ini-slide lang doon sa aking rubber mat para hindi siya gumalaw. And then yung papel rin, makikita natin na naka-tape para hindi rin gumagalaw yung paper natin. Ayan. So inilagay ko yung X and Y. Makapapansin na din natin sa video na meron tayong yung quadrant, yung first quadrant yung upper right, second quadrant yung upper left, at lower left naman yung third quadrant, at yung fourth quadrant natin yung lower right. Step number 3 is to draw the front view following the given measurements. Saan nakalagay yung front view natin? Sa third quadrant, yung ating lower left ng ating Cartesian plane, yung coordinate system natin. Ayan. Inilagay ko yung dimension. Anong ununa natin? Ilagay po natin yung height tsaka yung width. Ayan. Tapos, in-slide ko na lang yung aking T-square para gumawa ng vertical. Tapos, inilagay ko yung aking triangle para gumawa naman ng vertical line. Ayan. Para hindi tayo nalilito. So, simple, no? Dapat i-manipulate natin yung ating mga drawing instruments ng maayos at alamin natin ng ang tamang paggamit para hindi tayo mahirapan. Good morning po sa ating bagong taga-subaybay, si Ma'am Edma Rose Davac. Good morning po, ma'am. Thanks for watching. Ayan. So, ginagawa ko yung front view. So, ano ba yung mga detailed dimensions natin? Kapag full size, yung overall size. Kapag detailed dimension, yung breakdown ng overall dimension. Ayan. Ano yung full height natin? Full size na height. Meron tayong 3, At yung full size na width ay 3 din. So, yung detailed dimension niya ay 1, 1, 1. Okay, so ginawa ko. Ayan, pansinin natin. Okay. Ayan, and then meron tayong bilog sa gitna ng ating front view. So more or less, dahil may bilog tayo, mapapansin natin mamaya na meron tayong gagamiting hidden line or dash line. Yun yung binabanggit ko po kanina, mga ka-drafting, na kapag meron tayong part ng object na open, dun, tapos hindi natin nakikita kung saan tayo nakatingin na posisyon, kailangan i-represent natin siya using the dash line or yung hidden line. Okay. Step number 4, mga ka-drafting, is to draw the top view by projecting the lines from the front view. Pansinin nyo nilagay ko yung T-square, inilagay ko yung triangle, tapos yung bawat corners ng front view ay pinroject ko lang siya pataas. Sa top view natin. So, ang top view natin ay nakalagay sa ang quadrant nga po. Yan, very good. Na makikita po yan sa second quadrant, which is all over the world. Kung saan sila nagaling, yan. Pagkatapos naglagay ako ng step number 5 natin ay maglagay tayo ng reference line which is 45 degrees line. At step number 6 natin, draw the projection lines of top view and front view towards right and including hidden lines if there's any needed to form the right side view. Yan. I-project ko lang yung lahat ng corners ng front view papunta sa right para ma-produce natin yung
right side view. Pagkatapos, lahat ng corners ng top view ay pinroject ko right pa rin. And then, syempre, yung mga light lines na yon magkakaroon ng intersection dun sa 45 degrees na reference line natin na ginawa natin sa first quadrant. Ngayon, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng texture or ng mark yung front view para mas madali nating makita. Okay? Sa pictorial drawing, sa upper left ng screen nyo, nilagyan ko rin ng short dash line or vertical inclined line, pati yung front view. Ayan. Ayan po, nilagyan natin ng, tapos hinighlight na rin natin no, yung ating top view para mas mabilis nating makita. At syempre po, tandaan po natin habang ginagawa yung step number 6, kapag maggagawa po tayo ng linya, huwag po nating diinan muna. Okay? Always use light lines para kapag nagkamali tayo or may konting error, yung pagbura natin walang mark dun sa paper. Kasi kapag diniinan agad natin at medyo mali, binura natin, di ba nagkakaroon ng erasure mark. So, hindi na siya maganda kung ipe-present natin. Always use light lines. Light lang. Ayan. Step number 7 natin is project lines downward from the intersections of the 45 degrees line. Ito yung binanggit ko kanina. Sa screen, mga ka-drafting, makikita natin sa first quadrant ng Cartesian plane na meron tayong 45 degrees na inclined line. Ayan, yung tinuro ko. Lagyan natin ng 45. Ipo-project nyo lahat-lahat ng corners ng top view. Tapos, yung intersection na yon, pinroject ko pababa. So, mapapansin natin sa drawing na halos buo na yung right side view natin. Ayan. Yan yung right side view natin. Siyempre, yung bilog, no, yung katapat ng bilog dun sa right, gagamit tayo ng hidden line. Since bilog yan, siyempre, pangatlong alphabet of line na kailangan natin gamitin is the center line. Since circle yan. So, para makita natin yung visually, makita natin yung diameter ng circle. Yan. Yes, yung circle na yan, in-extend natin sa right. Okay? Okay. Ngayon ko lang nabasa. Kailangan mataas talaga yung energy, Sir Marco, para, mamaya na lang po ulit bababa. Okay. Makikita natin sa screen, nilagay na natin yung dash line para mag-represent ng center or circle. And then sa top view, naglagay din tayo ng center line. Ayan. Naglagay din tayo ng center line. Oops. Okay. Okay, so tuloy-tuloy lang. Medyo nagka-problema tayo sa camera na unplug. Hindi ko po alam kung bakit. Okay. Ayan. Bumalik na siya. May ganun talaga, no? Biglang nawawala. Pero, bumabalik din naman agad. Pakakabahin lang tayo. And then, nasa na tayo? Step number 8, indicate the measurements on the drawing. Ano ba yung measurements na yan? Yung full size, yung detail size. Ako bilang dating gumagawa, make sure na sa front view ilagay natin yung full size dimensions. Tapos sa top view tsaka sa right side view, ilagay natin yung mga detail size dimensions. Step number 9, trace all visible edges. Ayan. Trace all visible edges, yung mga hindi natin kailangan. At syempre, step number 10 ay erase unnecessary lines. Step number 11, label your drawing. Huwag natin kalimutang label. Lagyan natin ng top view, ng front view, FB, RSV,
TV, and then yung pangkalahatang label natin, which is the orthographic drawing. Napakahalaga po ng label para alam po natin kung saan po tayo pupunta at kung paano tayo gagalaw. Oh, naghugot na naman. Okay. Okay, that's it. Tapos na po yung ating orthographic drawing, manual orthographic drawing. Magagamit natin yan sa susunod na session natin para sa elevations ng mga ginawa nating bahay. Okay? Or mga establishments sa gagawin. Okay? Maraming salamat po. Okay, marami pong salamat. Ngayon, bilang tingnan natin kung meron tayong kung meron tayong konting natutunan, i-check natin yung knowledge natin. I-check natin. Ang gagawin, exercise number 2, type in your answer. Type in po natin. Choose the letter of the correct answer. Number 1 natin, the base of a cone is in the shape of blank. Letter A, polygon. Letter B, a circle. Letter C, a semicircle. At letter D, an ellipse. Ulitin na, the base of a cone is in the shape of blank. Ano po yan? A, polygon. Type in your letter lang. Type lang natin yung letter. We have polygon, circle, semicircle, saka ellipse. Okay? Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay letter A, circle, tama po yan. Bakit daw po letter A? Letter B, sorry po, letter B, circle. Kayo po ay isang Matiel Edukado. Yay! Bakit daw po circle? Kasi pansin natin sa drawing, no? Yung apex saka yung base. Yung base ng cone ay circle. Okay po? Yes. Number 2, sa inyong screen, makikita natin which figure represents the front view of the three-dimensional figure shown. Alin daw dyan? Which figure represents the front view of the three-dimensional figure shown? Alin daw po dyan yung answer natin? A, figure 1, letter B, figure 2, at letter C, figure 3, or yung letter D natin, figure 4. Alin daw po dyan? Okay? Yes, yes. Tingnan po mabuti. So, para siyang, may mga box, mga pixel type. Ang sagot ni Sir Tope ay letter B. Parang feeling ko yan ay, para po ba sa number 2 to, Sir Tope? Siguro, kasi nag-type siya, no? Actually, magaling si Sir Tope dyan sa ganyang mga box-box. Okay. Kung ang answer nyo, mga ka-drafting, ay katulad ng kay Sir Tope, letter B, that's correct. Letter B, figure 2. Ayun, may sa inyong screen, no, may check yung front view, yung side. Yan. Kasi front view ang hinahanap natin. Good morning po, Sir Gilbert Espinosa Bautista. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtutok sa atin. Yes, number 3, everyone. Okay, the front, side, and top views of a three-dimensional figure is shown. Identify the figure. Tama yung sagot ni Sir Tope at ni Sir Gilbert sa ating question number 2, letter B. Ngayon, number 3, ulitin ko po the front, side, and top views of a three-dimensional figure is shown. Identify the figure. Letter A ba yan? Figure 2. Letter B, figure 2 and 3. Letter C, figure 2. At letter D, figure 1. Alin kaya dyan? Tingnan po natin mabuti ha. I-type po natin yung letter ng tamang sagot. Since may lag tayo, may konting parang seconds na lag dun sa ating broadcast saka dito sa ating sa real time natin. Pero okay lang po yan. Antayin po namin kayo. Napaka-importante niya, no? Ang maghintay. Kaya, sasabihin ko sa sarili ko yan. Kung ang sagot nyo ay letter D, figure 1, kayo ay isang Matiel Edukado. Yan. Ang front, side at top view ng three-dimensional figure is shown. At ang sagot ay figure 1. Letter D, ang sagot ni Sir Tupe. Very good. Ang galing. Si Sir Tupe po ay
Grade 12 ka ba, Sir Tope, no? Grade 12 student yan. Next, question number 4. Inulit ni Sir Tope. Yung sagot niya, D na daw. Number 4, the front at ni Sir Gilbert. Letter D. Number 4, the front, side, and top view of a three-dimensional figure is shown. Identify the figure. A, figure 4, B, figure 3, C, figure 2, at D, figure 1. Alin po ba dyan? Ulitin natin yung question habang naghihintay tayo ng sagot. The front, side, and top view of a three-dimensional figure is shown. Identify the figure. Bubuin natin, no? Parang binaligtad natin yung proseso kanina. Yung sa orthographic, ang ginawa natin, pinaghiwa-hiwalay natin yung sides mula dun sa pictorial drawing. Ngayon naman, medyo ni-reverse yung ano, no, yung process. Parang binigay sa ating orthographic tapos bubuin natin sa utak natin. So, okay yan. Ano kaya sagot? If your answer is letter D, that is correct. Figure 1. Ayan po ang ating sagot. Figure 1, letter D. Kayo ay isang Matieli Docado. Yehey! Next, question number 5. Yung ating exercise 2, number 5. Which of the nets can be folded to form a cone? Ulit which of the nets can be folded to form a cone? Pinakita ko yung cone kanina, no? Sa question number 1 na ang base ay circle. Siyempre. Ano po sagot natin? A, figure 4. B, figure 3. Letter C, figure 2. At letter D, figure 1. Habang naghihintay na yung sagot, tama ang sagot ni Sir Gilbert at ni Sir Tupe sa question kanina. Letter D ang sagot ni Sir Tupe. Ni Sir Gilbert. Si Sir Tupe ay B. Okay. Baka yun yung sagot ni Sir Tupe kanina sa number. Okay? Anyone? Letter B ang sagot ni Sir Gilbert. Saan ba yan? Number 5? Yan yung number 4 kanina. Number 5, which of the nets can be folded to form a cone? A, figure 4, B, figure 3, at letter C, figure 2. If your answer is figure 4, letter A, that's correct. Kayo ay isang Matieli Docado. Yay! Ngayon, bilang enrichment activity, since marunong na kayo, no? Tama, Sir Tupe, congratulations. At Janelle Baldrias, letter A ang sagot. Congratulations. Bilang enrichment activity, analyze the pictorial drawing, write the letters from the pictorial drawing that correspond to the surfaces of the orthographic drawing. Ito po ay hindi sasagutan ngayon, pero ito ay bilang enrichment activity. Lalagyan ng letter yung orthographic drawing base dun sa nakikita nyo sa pictorial drawing. Okay? Tapos, isend nyo po i-post nyo po sa ating bagong bahay, Deped Itulay Facebook page, o kaya naman sa EdTech, pwede rin. Ano pa? Siyempre, bilang paglalahat, to generalize, meron tayong 11 steps in projecting orthographic projection. Number 1, analyze the given pictorial drawing. Letter B, pangalawa, draw the reference line, which is the X and Y, tsaka yung ating 45 degree sa quadrant 1. Number 3, draw the front view following the given measurements, yung ating full size saka detail size. At number 4, draw the top view by projecting the lines from the front view. Number 5, project a 45-degree line on the first quadrant from the origin. At syempre, number 6, draw the projection lines on top view and front view towards right, including hidden lines, if there's any needed to form the right side view. At syempre, number 7, project lines downward from the intersections of the 45 degrees line. Number 8, indicate the measurements on the drawing. Number 9, trace all visible edges. At number 10, bilang panglahat natin, erase unnecessary lines. At ang pinaka-importante, label the drawing. Kailangan meron tayong label. At syempre po, pinapaalala pa rin po namin at syempre masaya kaming batid sa inyo na kami po ay may bagong bahay, ang Deped Itulay Facebook page at doon niyo po kami makikita at mapapanood every Friday
every day, Monday to Friday, para sa aming mga Itulay sessions. At siyempre po, bilang paalala, meron pa rin po tayong celebration ng ating National Arts Month, Sining ng Pag-asa. Meron po tayo sa February 19 at February 26, 2022, dito pa rin po sa ating Facebook page. Ayan, meron po tayong music, physical education, TikTok dance, arts para sa elementary, kindergarten, elementary, 1 to 3, grades 1 to 3. Merong grades 4 to 6 at meron tayong para sa grades 7 to 12 na mga activities. Okay po? Sana po ay samahan niyo po kami. So at this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gawa tayo ng mga bagay na may pagmamalaki natin ng sarili natin sa mga susunod na mga panahon. You can still watch this tutorial video online. Go to YouTube and search for DepEd Itulay at sa FB page na DepEd Itulay. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, Pagsanhan, na nagsasabing, sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. And this is Quarter 3, Week 1, Technical Drafting, Itulay Session, Upgrade Learning sa Technical Drafting. Para po sa inyong ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!